Kaibigan, sa oras na ito naway pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos. Ngayong trimestre ulit ay pag-aaralan natin ng may temang pamagat na misyon ng Diyos, mission ko. Purihin ang Panginoong Diyos sapagkat patuloy tayong pinapalakas ng kanyang mga banal na salita. At ito'y palaging nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa na patuloy tayong sumasampalataya sa Diyos na may lakas at saya na naglilingkod sa Kanya habang naghihintay sa Kanyang malapit na pagdating. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin mula sa Japan, sa Thailand, dito sa Pilipinas, sa Camarines Norte, sa Cavite, Pulilio Island, sa Iloilo, sa Camotes Island, sa Cebu, sa Banaba, West Batangas, Salinas, Lucena, at sa buong mundo, maging saan ka man ngayon, kaibigan, kaawaan nawa ang sumasa iyo ng ating Panginoong Diyos. Dalangin natin ang mga kapatiran na nasa gitna ng digmaan sa Russia at Ukraine, Israel versus sa Gaza at sa mga karatig na kanyang bansa. At ang pagliligtas nawa at biyaya at kaawaan ng Panginoong Diyos ang kanilang mararanasan mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya sa mga naglalagay ng mga comment sa ating comment section na dinadalangin na ang bawat isa sa inyo na palakasin kayo nawa ang ating Panginoong Diyos at magpatuloy kayo dyan na maglagay ng mga comment ninyo upang malaman namin kung saan nakakarating ang programang ito at sino-sino ang mga nanonood nito at nawa ang banal na espiritu ang sumasa inyo, kaibigan at mga kapatiran. At ang ating mga kasama dito sa studio ay ating patuloy na buhating mga kaibigan at kamanggagawa sa ating iglesia at unang dito ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating director ng publishing ministry dito sa NPUC. Kumusta kayo, Pastor Abe? Napakabuti, Pastor Ray at Pastor Ian. Gayon din po sa ating mga masusugid na viewers ng oras ng pag-aaral. Alam namin na kayo ay parating sumasubaybay upang malinawan sa aming pong talakayan. At nagpapasalamat tayo sa Diyos na umuunlad ang distribution ng The Great Controversy. At ninanais namin na mabasa mo po ito bago mo po maibigay because our slogan is read before you give. So napakaganda mga kapatid na ma-enjoy mo ang mga nangyari nung nakaraang mga panahonan sa ating panahon at darating pang mga panahon. Kaya nga po, ikaw ay magbasa nito at patuloy mong ibahagi until 2024 pa ang programa ng The Great Controversy. Then at the same time po ay huwag niyong kalimutan mga kaibigan kong mag-subscribe ng Health and Home. Ito po ang flagship ng Philippine Publishing House at alam natin na ito ay very educational and informative. Nandito yung tungkol sa child training, home nursing, and advanced information about science and health. Kaya kapag ikaw ay nag-subscribe nito, ay napangalagaan mo ang 4 na aspeto ng kalusugan ng iyong pamilya. Maraming salamat, Pastor Abe. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang ating bagong Mission Refocus Director dito sa Southern Asia Pacific Division. Kumusta kayo, Pastor Ian? Mabuti naman po, Pastor Ray at Pastor Abe. At sa inyo pong lahat mga kaibigan, mga ginigiliw na taga-subaybay, nawa ang pag-ibig ng Panginoon ang nasa inyo at patuloy kayong makaranas ng kanyang biyaya at pakikisama. Pagbati po mula sa presidente ng ating division, ng Southern Asia Pacific Division, na si Pastor Roger Caderma, ang dinadala kong pagbati sa inyo, kasama po ng Executive Secretary ng ating division na si Pastor Wendell Mandolang. At ang ating pong tesorero, ang namamahala po ng pananalapi ng ating iglesia sa dako po ng Southern Asia Pacific Division ay si Pastor Jacinth Adap. At mainit na pagbati po mula sa inyo pong tanggapan ng Seventh-day Adventist Managing the Church here at Southern Asia Pacific Division. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang aniyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. O Panginoon Diyos, ang maraming banal na ang luklukan ay nasa mga langit.
Nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, at pinupuri namin ang inyong banal na pangalan sapagkat ipinagkaloob nyo ang pagkakataon nito na pag-aralan ang iyong mga banal na salita. Magsalita kayo sa amin, mapag-aralan namin yung mga salita, magbigay ng kalakasan ng bawat isa sa amin, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, aming maunawaan at magkaroon ng karunungan at may i-apply ito sa aming buhay Kristiyano. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang pamagat ng ating pang-anim na paksa ngayong trimestre ay pagganyak at paghahanda para sa pagmimisyon. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Lucas 24:44. Ito pong sinasabi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses at sa mga propeta at mga awit." Kaibigan, ang ating leksyon ngayon ay napakaganda sapagkat mayroong pagganyak at paghanda na ito'y galing sa Panginoon Diyos. Ang kalakasan na tayo ay magmisyon. At Pastor Abe, Pastor Ian, ang bawat isa sa atin ay ginaganyak ng ating Panginoong Diyos, pati ang ating mga viewers, na tayo ay maghanda sa pagmimisyon. At may 3 punto para may i-summarize ang ating leksyon ngayon. Ang una dito ay letter S, share the word. Ang pangalawa ay save and witness. Ang pangatlo ay letter D na, disciple through His word. Parang ito'y SSD. Ano? Dahil ang kasama natin ay galing sa SSD ay share the word, save and witness, and disciple through His word. Ang una dito na magbibigay sa atin ng kapaliwanagan na letter S, share the word, ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Abe. Kung anong ibig sabihin ng unang punto na share the word. Pastor Abe. Ang dahilan kung bakit nabuo ang iglesia ay dahil meron tayong misyon, Pastor. At ang kadahilanan niyan ay dahil sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, na inibig niya tayo sa kabila na tayo ay makasalanan. At siya na ang gumawa ng paraan. Ito ang nagbibigay ng ligaya, nag-i-inspire sa atin na maganyak tayong maglingkod sa ating Panginoon. So ito ang dahilan kung bakit tayo nagaganyak na tumugon at kumilos sa ating kapanahunan sapagkat ang kaaway ng Diyos ay alam niya na ang panahon niya ay kakaunti na lamang, mga kapatid. And that is why ang gagawin na natin ngayon ay kinakailangan nating maipangaral, ipamuhay ang salita ng Diyos at atin ipabalita ang mabuting pabalita ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Mayroon pong experience sa Luke chapter 24 verses 12, Pastor Ray, na dito ay nung nabuhay sa gitna ng mga patay ang ating Panginoon. Ang dahilan kasi diyan ay yung empty tomb ay isang malinaw na ebidensya na ang ating Panginoon ay nabuhay. Yung empty tomb ay malinaw na ebidensya na nagbibigay sa atin ng pag-asa na sinumang manampalataya sa Kanya ay mabubuhay din na kagaya ng ating Panginoon. Ngayon ay nagpakita at nabalitaan ng ating Panginoon, nabalitaan ng mga kababayan na ang Panginoon ay nabuhay sa gitna ng mga patay. At ngayon nandito si Pedro ay ang ebidensya ay gustong patunayan na ang katwiran kasi ni Pedro ay to see is to believe. Yun ang katwiran niya. Ay di, sabi niya ay gusto ko munang patunayan. So pumunta siya doon at napatunayan niya na ang libingan ay talagang wala na doon ang Panginoon at ang nakapagtataka, ang libingan ay maayos. Yung damit ng Panginoon ay maayos ang pagkakalagay doon. Marahil siguro yung ewan ko lang kung binendahan ang Panginoon mula ulo hanggang sa paa na kagaya ng ginawa noon kay Lazaro, na meron siyang parang minami-mais na mula sa ulo hanggang sa paa ay merong binalot siya ng puti. At maayos ang pagkakalagay yung pinangbalot sa ating Panginoon. Ngayon,
dito nagduda si Pedro. Ano mga kapatid? Pakibasa mo, Pastor Ray, doon sa Luke chapter 24 verse 12. Kasi mahaba po kung verses 1 to 12. Subalit tumayo si Pedro at tumakbo sa libingan. Siya ay yumukod at pagtingin niya sa loob ay nakita niya ang mga telang lino na nasa isang tabi. Umuwi siya sa kanyang bahay at nagtataka sa nangyari. Oh, yun. Oh. Paano nabuhay ang patay, ano? Ay alam natin na ilang araw nang nakalibing ang ating Panginoon. Yun ang ebidensya na noong sinabi ng Diyos sa John chapter 10 verse 13 na meron akong kapangyarihang ibigay, sinabi ng Panginoon, at meron din akong kapangyarihang kunin muli. So yun yung kapangyarihan na meron ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid, na makikita natin. Si Pedro kasi, paano niya ipababalita ang Diyos? Because the foundation of our mission is we can share what we ourselves don't have. So hindi tayo makapagbibigay ng magandang pabalita na wala tayo. Oo, kasi ang foundation ng pagbibigay ng balita ay kung papaano mo nakilala ang Diyos sa buhay mo. Papaano mo siya nakita sa bawat pahina ng aklat, at gayon din yung karanasan mo sa buhay ng ating Panginoon. Kung paano kanya binago, kung paano ka nagkaroon ng kapayapaan, kung paano nagkaroon ka ng ligaya sa bawat pag-aaral ng bawat pahina ng katotohanan ng banal na kasulatan. At si Pedro ayaw niyang magbalita na hindi niya naranasan. Yun siguro ang dahilan sa pinuntahan muna niya. At nung makita niya ang libingan ay nagulat siya at nagtataka. Paano nangyari ito? Nakalimutan niya yung promise ng Panginoon na after 3 days siya ay muling mabubuhay. Nakalimutan niya yon kasi nga nabalot marahil ng kalungkutan, ng kalumbayan, at ninanais niyang patunayan kung itong mga kababaihan ba ay totoo ang sinasabi. Madalas kasi kapag babae ang nagsabi, nagdududa tayo, kasi alam natin na ang babae medyo may pagka-marites sa lingwahe ng mga emosyon. At siguro ay baka siguro ito nagdideliryo tong mga to kaya nasasabi nila ito, pero pumunta siya at pinatunayan na patunayan niya. So dito sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang pananampalataya, faith must be grounded in the Word of God. And that is why ang Biblia isang nasusulat na ebidensya na lahat na nangyari sa pagkamatay, pagkabuhay ni Kristo at yung katugunan na kailangang ipangaral natin ang buhay na Kristo. Napansin ko doon sa Book of Matthew sa last chapter, nang sabi doon ay ang ilan ay naniwala at ang ilan naman ay nagduda. May dalawa talagang uri ng tao na recipient ng salita ng Diyos. Yung iba ay tumatanggap, yung iba naman ay nagdududa. Parang bilong si Pedro sa ganitong uri ng listener, Ba't siya nagduda? Ayun. So, kailangan mo niya yung to see is to believe. So, pakibasa mo, Pastor Ray, doon sa Luke chapter 25 verse 44. Titignan natin tong mga ebidensyang ito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses, sa mga propeta at sa mga awit." Yan. May propesiya kasi patungkol sa pagkabuhay na magmuli ang ating Panginoon. Ngayon, kung hindi natupad yung propesiyang yun, magiging bulaan ang ating Panginoong Hesus. Magiging peking Kristo siya. Hindi siya talaga yung tunay na Mesaya. Pero dahil natupad ito, lahat ng mga sinasabi ng mga sinulat ni Moses at gayon din ng mga propeta, nagkatotoo yung mensaheng ako'y mabubuhay na mag-uli. Yun ang nagbibigay ng motibasyon at yun ang nagbibigay ng kaligayahan o pagkaganyak upang maihanda sila sa gawain ng pagmimisyon. Kasi dapat makita muna sa buhay natin, Pastor Ray, na si Kristo ay alive sa buhay natin. Nagre-reflect ang kanyang sigla, ang kanyang kabanalan sa ating buhay at pananampalataya. Then sa verse 45, ano ang ginawa po niya sa verse chapter
24. 24 verse 45. Tingnan mo nga, Pastor. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Ayun. Kailangan muna na mabuksan ang ating pag-iisip through the guidance of the Holy Spirit. Kasi naalala ko, when you receive the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, and you will be my witness. Yun ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad noon. Right after that you receive the power of the Holy Spirit, you are now imbued, you are now inspired, you are now empowered to do the preaching of the gospel, and you are the witnesses, and we are the witnesses of God. Yun po ang nangyari. So, napakahalaga ito na papaano mo i-connect ang isang Diyos na hindi mo kilala. Kaya day by day, dapat mai-connect mo muna ang sarili mo sa Panginoon, Pastor Ray. Kasi yung daily experience mo sa Kanya, yun ang pwede mong maibahagi. Kaya mahalaga yung share the word. How can you share the word if you yourself Don't have. are hungry and thirsty about His word? Mahirap yon na uhaw ka kung nagbabahagi. Parang may nag-testify sa isang church na noong panahon ng pandemic, nag-drugs muna siya, tapos nag-o-online. Siya na nagpapakain ng salita online, ay uhaw naman sa salita ng Diyos. Parang may impact ba yun? Parang walang impact pero napakabuti ay ang kapatid nating yon ay nabago ng ating Panginoon. Amen. Nag-testify siya. So nung nag-testify na siya muli, sinabi niya na ngayon ay hindi na ganon. Kasi ang aking pangangaral ngayon ay resulta ng aking pagkilala sa aking Panginoon. So yun, dapat maranasan muna natin mga kapatid. Ang sabi po ng lesson natin dito, I will quote, our experience with Jesus cannot be sustained without the foundation of His Word. With this, truths firmly understood, and we can be ready and motivated for mission. Okay, yun ang napakahalagang matutunan natin sa pagbabahagi. Dapat nakasalig lahat ang ating pangangaral sa ating karanasan sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pastor Ray. Napakabuti. Ang Panginoong Diyos na ang bawat sa atin ay ginaganyak o minomotivate na maghahanda na magbahagi ng salita dahil share the word. Totoo nga naman. Anong ibabalita mo kung wala kang nakita, wala kang karanasan, at wala kang alam? Kaya nga wala tayong excuses. Dahil noon pa meron ka ng pagkakilala at pagkaalam, karanasan sa ating Panginoong Yesus. Napaganda ito, no, Pastor Ian. Na ang bawat isa sa atin ay let us have that excitement and motivation to share the word. Sapagkat ang word na yan, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na magbabago ng buhay ng isang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang pangalawa dito ay letter S uli, Pastor Ian. Save and witness. Ano ibig sabihin nito? Napakaganda, Pastor Ray. Pag pinag-usapan natin yung ngayon ikay ligtas at ikay sasaksi, ito ay dahil narinig mo ang salita ng Diyos. Faith comes from hearing God's word. And there's an important role of someone who brings God's word, or the missionary, or the preacher, ika nga. So, when we hear God's word, faith comes. Bakit po mahalaga to, mga kaibigan at mga ginigiliw na taga-subaybay? Alam niyo mga kapatid, ang salita ng Diyos ay puno ng pag-asa at puno ng mensahe. Pero meron pong isang bagay na makikita natin dito sa salita ng Diyos. The Word of God is the meta-narrative, or siya yung kabuuan ng kwento, ng kasaysayan, kung ano ang ginagawa ng ating Panginoon, at ang ginagawa ng ating Panginoon ay pagliligtas. Amen. The greatest missionary in the Bible is hindi yung tao, ika nga, hindi si Abraham, hindi si Jonah, at marami pang iba katulad ng mga apostoles. Ang greatest picture of a missionary in the Bible ay ang ating Panginoon.
So, makikita natin dito mga kapatid, yung kaalaman at karunungan na matatamo natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay siya ngayong magbibigay sa ating motivasyon upang ibahagi ang karunungan, ang karanasan na ating taglay ngayon. Dahil dito, dadalahin natin ang pabalitang ito sa iba. Meron po akong gustong dalahin sa inyong talata mga kapatid. Ito'y masusumpungan sa unang Juan, Kapitulo 4, unang Juan mga kapatid, Kapitulo 4, at ang tala po ay 19. 1 John chapter 4 verse 9. Pastor Ray? Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. So makikita po natin dito, we love others. We love to serve God. We love to reach out. Why? Because God first loved us. Love us. So, yung pagliligtas ngayon sa atin, ito yung bukal ng ating pagsaksi. Ito yung tutulak sa atin dahil tayo'y naligtas sa pag-ibig ng Diyos at tayo ngayon ay saksi ng pag-ibig na yon. Tingnan po natin ang ilang mga tala sa Biblia, katulad po ng Acts chapter 1, verse 4 to 8. So, 8. Gawa Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 8. Habang kasalo nila, ipinagbilin niya sa kanila na huwag umalis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama. Sinabi niya, ito ang narinig ninyo sa akin. 5. Sapagkat si Juan ay nagbautismo sa tubig, subalit hindi na aabutin ng maraming araw mula ngayon na kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. 6. Nang sila'y nagkakatipon, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? 7. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamagitan ng kanyang sariling otoridad. 8. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Hudiya at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. So mapapansin natin dito mga kapatid sa nabasa po ni Pastor Urby ng mga talata, ang Panginoon, noong itinawag niya yung kanyang mga alagad at isinugo niya para maging saksi, ay may halagang punto po dito na sinabi ng Biblia. Makikita po natin sa versikulo 4, gathering them together, He commanded them not to leave Jerusalem, but to wait for the Father had promised, which He said, you heard from me. Ibig sabihin, ito pa rin yung role ng salita ng Diyos. Yeah. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng motivasyon para magbahagi nito dahil ito ang source ng katotohanan at ito rin ang nilalaman nito ay patungkol sa pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Ang greatest motivation ay yung pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang ginawa. Ang salita niya ngayon ay nagiging gabay natin at guide natin sa pagdadala ng mensahe. Yeah. Yung ngayong tinawag na mga alagad, those who were sent, the missionaries. Sabi po doon, in verse 5, sabi po, for John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Wow. So mahalaga po pala sa isang motivasyon ay ang paglagong Kristiyano ay ngayon, ang banal na Espiritu ngayon ay sa atin at sumasa atin at sa makikisangkot. Ang banal na Espiritu na ito ay siyang magbibigay sa atin ng kapangyarihan sa pagsaksi. Ang sabi pa po ng tala, mga kapatid, kung mapapansin ninyo, dito po sa versikulo 8,
But you will receive power. At kaya nga tayo'y tatanggap ng kapangyarihan when the Holy Spirit has come to you, and you shall be my witnesses. Yun po yung isang mahalagang kataga doon. At kayo ngayon ay aking mga saksi. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo ngayon ay sumasaksi sa pagliligtas ng Panginoon. Sumasaksi din tayo sa dakilang aral ng Biblia. Pero meron pa pong sinabi ang tala dito, tayo ngayon ay saksi saan? Ang sabi ng Biblia, and you will be my witnesses both in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and even to the remotest part of the earth. Kung papansinin natin, Pastor Abe, Pastor Ray, ito ay dynamics ngayon ng pagsaksi. Dahil ikay motivated, you start your witnessing from those closest to you, then it moves further doon sa mas malawak na territory. Yun po ay Jerusalem, yung paligid, yung immediate na lungsod, yung mas nakakalapit, Judea, yung bandang malayo-layo, ang Samaria. Pero ang sinabi ay remotest part of the earth. So, hindi po winawala ng Biblia yung pagmimisyon sa ibang dako. Katulad po ng isang Pilipino, or marahil katulad mo na nasa ibang dako, ikaw ay nakarinig ng mabuting balita. Tinanggap ang ating Panginoon. Ang misyon mo ngayon ay maging saksi sa dakong kinalalagyan mo, or kung saan ka isusugo at ipapadala ng iglesia. Ito ay mahalagang mission thinking that serving outside of our territory or our immediate context is also a biblical mandate. Amen. So ang pagsasaksi dito ay mahalaga dahil we are to witness hindi lang doon sa ating paligid, but to the world. Ito po yung magandang mensahe ng talatang ito. Pero patuloy, makikita po natin dito that the work of mission is not only that we bring good news, there is logistical support. There is the backings of the church, of the brethren. Tingnan po natin ang sabi po ng Gawa, Kapitulo 1 pa rin po, versikulo 12 hanggang 26. Pero basahin po natin ang ilang mga tala tulad po ng 15 at 16. Then dadagdagan pa po natin ng ibang mga tala. 15 at ng mga araw na ito, tumindig si Pedro sa gitna ng mga kapatid at nagsabi, at nagkakatipon ang maraming tao na may 120. 16. Mga kapatid, kailangang matupad ang kasulatan na ipinahayag noong una ng Espiritu Santo sa magitan ni David tungkol kay Judas na siyang nanguna sa mga humuli kay Jesus. 17. Sapagkat siya'y ibinilang sa atin at siya'y tumanggap ng kanyang bahagi sa paglilingkod na ito. Ipagpatuloy niyo na po hanggang 19, Pastor. Bumili nga ang taong ito ng isang bukid mula sa kabayaran ng kanyang kasamaan, at nang bumagsak ng patiwarik ay pumutok ang kanyang tiyan at sumbulat ang lahat ng kanyang lamang loob. 19. At ito'y nahayag sa lahat ng mga naninirahan sa Jerusalem. Kaya tinawag ang bukid na iyon sa kanilang wika na Akeldama, na ang kahulugan ay ang bukid ng dugo. Ang versikulo 20, ang sabi po, for it is written in the book of Psalms, let his homestead be made desolate and let no one dwell in it. Anong ibig sabihin ng mga bagay na ito, mga kapatid? Yung unang bahagi ng mga talang ito ay makikita natin ang pagsugo, at nakikita natin dito ang mga kapatiran ay nagkaisa, nanalangin at merong pakikisangkot sa gawain. Kung tutunghayan po natin yung mga sunod na talata, versikulo
22, Pastor. Laktawan po natin yung ibang talata. 22. Magmula sa pagbabautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y iakyat sa taas mula sa atin, isa sa mga ito'y dapat maging saksi na kasama natin sa kanyang muling pagkabuhay. Okay. Ano pong nakita natin dito mga kapatid? There is a consolidation of effort. Pero higit doon, sila ngayon ay nagkaisa upang dagdagan pa ngayon yung magiging saksi at merong sending, commissioning, selection process na ginawa upang mas matupad ang sinasaad ng Biblia na maabot pa ang lubhang karamihan o ika nga natin ang mundo. Amen. Amen. So, napakasaya nito mga kapatid that our motivation to take part sa gawain ng Panginoon ay ang kanyang salita, ang pagliligtas niya, kasama dito ang logistical support ng iglesia, kasama dito ang mga pananalangin ng iglesia, kasama din dito ang pakikisama ng magkakabatiran. Ito ay malinaw sa aklat ng Hebreo at sa ilan pa pong bahagi ng Kapitulo 2, makikita natin dito ang lubhang pakikisangkot ng buong iglesia upang magpadala ng saksi. Yan, napakaganda, kaibigan. Punong-puno na tayo ng motibasyon, yung paggaganyak upang tayo ay makisangkot sa kanyang gawain. Biro mo yan. Mahirap magsaksi kung unang-una wala kang karanasan, wala kang kaalaman sa ating Panginoon Diyos, at hindi mo naranasan ang kanyang pagliligtas. Kaya ang isang saksi pala ay kailangang maranasan niya ang pagliligtas ng Panginoon Diyos sa kanyang buhay, na meron siyang motibasyon o excitement dahil tinanggap na niya ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibahagi sa mga ibang tao. At ang saklaw ay hindi lang dito sa iyo, kundi sa mas malayo pang lugar. Napakaganda nito, Pastor Abe, Pastor Ian, na ang bawat isa sa atin ay makilahok na mayroong excitement. Yun yung enthusiasm, excitement na makikibahagi. Sapagkat alam nyo, kaibigan, karanasan din namin yan, mga pastor, na kung mayroon kang natagpuang mga magagandang balito sa banal na kasulatan, naranasan mo sa iyong buhay, sabi ko sa iyo, hindi ka mahahadlangan, walang hahadlang sa iyo ni sinuman na iyong babahagi ang salita o karanasan mo sa Panginoong Diyos, sapagkat ito'y umaapoy na ibabahagi sa lahat ng mga taong nangangailangan ng pabalita. Kaya magandang balita ito. Gaganyakan tayo ng Panginoong Diyos sa kanyang salita, sa kanyang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ating mga karanasan ng pagliligtas. Ang pangatlo dito, Pastor Ian, ay disciple through His Word. Mayroon kang masasabi dito, Pastor Abe? Yeah. Napakaganda itong dinidiscuss natin. Alam nyo yung logistics nila o inspirasyon nila. Ang inspirasyon nila ay meron silang narinig. Then ipinamis ng Panginoon, when you receive the power of the Spirit and you shall become a witnesses. Yun yung Then ang maganda dito, nung matanggap nila, Pastor Ian, yung banal na Espiritu, itong mga taong hindi naman siguro marunong magsalita ng wika ng iba, ay nakakapagsalita na sila ng wika ng iba sa Acts chapter 2, di ba? Nandoon yung Pentecostal experience. Pag naranasan nila yung Pentecostal experience na yon, ay nagbago ang kapananaw nila. Hindi na sila nagkakanya-kanya. Hindi na sila yung nag-aagawan sa posisyon. At ang kanilang kayamanan ay pinagkaisa nila. Kung titignan natin, ay reviewin nga natin po, Pastor, doon sa Acts chapter 2, verse 4. Reviewin lang natin kung ano nang nangyari noon. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
Oo. Papaano 'yan? Natuto sila ng lengguwahe ng mga Greeks, natuto sila ng lengguwahe ng mga Persians marahil Aramaic. at ng Aramaic, ng Hebrew. So marami silang natutunan nung natanggap nila ang banal na espiritu kasi ang background niyan nakita ng Diyos na nagkakaisa na sila kaya sila'y kinasihan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Next, Pastor Ray, 27 and 28. Tingnan lang natin yung background. Bakit sila ay naging saksi ng ating Panginoon? Sapagkat hindi mo hayaang ang kaluluwa ko sa Hades na ipahintulot man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Mm-mm. Ipinaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay. Puspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Yung daan ng buhay, napakahalaga. Oh. Yan yung minention ng Panginoon na I am the way, the truth, and the life sa John 14 verse 6. Pero dito, Pastor Ray, pag daw tayo ay nangaral sa book of Philippians chapter 1 verses 15 until 18, we need to preach out of envy, out of strife, and out of selfish ambition. Na ang mission natin kasi ay misyon na dalhin ang kaligtasan sa mga tao na naghahangad nito. Then ngayon, papasukin natin, Pastor Ray, na habang nagpipreach tayo ng ebanghelyo, naluluma naman yung pagkatao natin eh. Kaya kinakailangan na mag-disciple din tayo ng papalit sa atin partner na tayo, tatanda din tayo. Baka mamaya ay ilagay tayo sa posisyon na kung saan ay malayo na tayo dito sa MPUC, ay di magdi-disciple din tayo ng papalit natin. Oo, yun napakaganda yun. So napakahalaga na i-disciple natin pero ang paraan ng pagdidisipulo ay founded sa banal na kasulatan. Tama yan. Okay, kaya pakibasa mo Pastor Ray doon sa Acts chapter 2 verses 41 to 47. Tingnan natin yung whole background nito. Sabi dito, kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang mga 3,000 kaluluwa. Ang dami. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan at tanda ang nangyari sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. 46. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsalo-salo na may galak at tapat na puso. 47. At nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. O tingnan natin, no? Ang ganda, Pastor. Ang na-disciple nila ay 3,000 nakatao. Dati nagpasimula sila sa 12, naging 70, naging 120, naging 500. Ngayon, naging 3,000 na sila nung 3,000. sila'y napuspos ng banal na espiritu. Kaganda ito yung way na ang pagdidisipulo ay kailangan manatili sa turo ng mga alagad. Ang pagdidisipulo ay nandoon yung fellowship, yung koinonia na binabanggit natin. Ang pagdidisipulo ay nandoon yung tinatawag na spiritual discipline. Yung pag-studying the Bible, praying together, studying together, fellowshipping together. Nandoon lahat yun. At ang kakaiba ito na nangyari dito ay nakagawa sila ng mga himala. Then at the same time, kung ano ang pananalapi ng isa, pananalapi ng lahat. Nagtutulungan sila, nagdadamayan sila sa isa't isa. Merong experience nga si Ananias at saka si Sapphira na nangakong idodonate din niya yung kanyang kayamanan. Then nung hindi niya ginawa yun ay ano ang nangyari sa kanya? Sa kanilang mag-asawa, di ba? Pinarusahan ng Panginoon. Pinarusahan sila ng ating Panginoon. Mamatay sila agad. Ito yung background ng pagdidisipulo. Sa lesson natin, napansin natin na nandito yung
tatlong paraan ng pagdidisipulo. Sang-ayon sa leksyon natin, sundan lang natin yung leksyon natin. Nandito yung instruction. Mahalaga yon. Meron akong ginawa sa aking dissertation na idea. Instruction, demonstration, experience, and assessment. Yun yung ginawa ko. Pero sa lesson natin ay tatlong nakita ko lang. Instruction and partnership. Kailangan talaga na ang isang manggagawang experience sa gawain ay sasamahan niya yung inexperience na manggagawa. Ang tawag diyan ay coaching and mentoring, ano? Ko-coach mo yung tao, may mentor mo siya, Parang papaano mag-preach, papaano mag-Bible study, papaano manalangin, papaano mag-interpret ng Biblia. At napakahalaga yun na paraan, yung instruction and partnership. Parang tatlo tayo, natututo ako sa inyong dalawa, nadadagdagan yung aking karunungan habang pinapakinggan ko kayo. At habang pinapakinggan din naman ninyo ako, natututo kayo din sa akin. Tawag dyan ay partnership lang sa gawain ng Panginoon. Then, ang turo ni Pablo ay dapat daw natin gayahin kung ano yung ginagawa niya. Kasi, kung ano yung guro, yun din ang magiging kalagayan ng estudyante. Okay, napakahalaga yun. Pakibasa mo, Pastor Ray, sa unang Corinthians, Kapitulo 11, versikulo 1. Maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Kaganda, no? Maging tulad kayo sa akin, gaya ng kay Kristo. Kasi ang model ni Paul ay si Jesus Christ. Ngayon, si Kristo ay nag-reflect na sa buhay ni Pablo. So ngayon, nung nagturo si Timothy, ay nagturo si Pablo kay Timothy, kay Titus, kay Philemon, kay Onesimus, at marami pang iba, dinoduplicate or minomultiply ni Pablo ang kanyang sarili, yung buhay ni Kristo sa kanyang buhay, na makikita din yung buhay ni Kristo sa iba. Yun yung imitation, my friend. So ngayon, nakikita natin na ang discipleship, ito yung Great Commission ng ating Panginoon sa Matthew chapter 28, verses 18 to 20, na ang command ng Diyos, yun ang nakalimutan natin, yung go and make disciples. Yun yung nakalimutan natin sa church. Kasi ang nangyari sa church dati ay pasikatan, pagalingan na evangelista. Pero ang nangyari niyan, maraming ilulubog. Tapos pagkatapos ng malubog, pinabayaan na. Pag nag-backslide yung mga nahikayat, nagtangay pa ng mga kapatid sa iglesia. Kaya imbes na plus 100, na minusan ng 101 o 110. Yun ang hindi natin nakita noon. Pero ngayon, nai-educate tayo na ang mission ng church ay mag-multiply talaga tayo. Halimbawa ito ay ikaw, nag-iisa ka, Pastor Ray, itong taon na to. At ngayon ay nag-disciple ka. Sa pangalawang taon na, 2 na kayo. Ngayon, nung 2 na kayo, ay nangako kayo sa Panginoon na tag-iisa naman tayo. Ngayon, ang disipulo. So ngayon, magiging 4 na yon sa pangatlong pangatlong taon. Then yung 4 naman, nag-disciple din sila ng tag-iisa. Naging 8 sila. Then sa ika-5 taon, ay isang church na yon na nagpasimula lang sa iisa. Pero ang foundation nun ay matibay dahil nagmumultiply sila ng buhay ni Kristo sa buhay ng iba. Napakaganda, no? Pastor Ian. Yun yung paraan ng pagdidisipulo. Opo. And that should motivate us. Yun yung magpapalakas. Magpapalakas sa atin para mag-ibanghelyo. Ganyak sa atin. Ang isang mahalaga pong makita din natin sa leksyon at napakaganda po ng binahagi ni Pastor Abe ay kung paano ang pag-ibig ng Panginoon ay siyang pumukaw sa atin at siyang nagda-drive sa atin sa pagdadala ng Ebanghelyo. Yung kanina pong nabanggit namin kanina, one of the greatest logistics of the church is the Holy Spirit. Amen. Totoo, nandun ang pananalangin ng bawat kapatiran, ang pagtulong ng pananalapi, ang pero kung wala yung banal na spirito, yung gawain ay hindi uswag, ika nga sa Cebuano, or ito'y magiging productive
So what we see here is when the Holy Spirit has come to us. Bakit kailangan yon? Ang isa po pong maganda sa aklat ng mga gawa ay, alam niyo po mga kapatid, ang aklat ng gawa ay kilala din at maaari ding sabihin, hindi lang aklat ng mga apostol, kundi aklat or mga gawa ng banal na espiritu. So, makikita natin doon, bagamat marami ang tatanggi sa panawagan sa salita ng Diyos na dala-dala natin, kung ang banal na espiritu is our greatest logistic, hindi tayo manghihinaan ng loob. Bakit, Pastor Ray? Meron pong isang tala sa Gawa, Kapitulo 4. Ang tala po ay nasa versikulo 12. Pastor? Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. So ito po yung dala ng mga apostol na mensahe. Yung mensahe na there's no salvation for no one else, for there is no other name under heaven that is given for our salvation. At sino yung dala-dala ng mensahero na yon na pabalita? Kung babalikan po natin ang talata, versikulo 10, Pastor, pakibasa. Dapat malaman niyong lahat na ang buong sambahayan ng Israel na nakatayo ang taong ito sa inyong harapan na walang sakit sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazareth, na inyong ipinako sa krus at binuhay ng Diyos mula sa mga patay. So malinaw mga kapatid na ang ating Panginoon din ay siyang motivation natin, siyang manunubos natin, siyang kasama natin, siyang imitation natin, na kung sino siya, tayo din naman ay maging Christ-like sa ating pag-uugali, pananaw. Pero napakaganda mga kapatid na yung greatest motivation natin is yung pag-ibig, pagliligtas ng ating Panginoon. Na base sa salita ng Diyos. Nakita po natin yung kanina. Kaya ito ngayon yung magdadala ng kasiguruhan sa atin. Bagamat maraming pagsubok at discouragement na darating, but we should remain steadfast in the mission given us. Napakaganda, kaibigan, na ang dahilan kung bakit tayo nagaganyak na magdisipulo at magsaksi, sapagkat naranasan natin ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos at naramdaman natin ang ating pagmamahal sa Kanya at handa tayong magsaksi at magdisipulo, sapagkat kung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, na bago ang ating buhay sa pamamagitan ng bautismo ay magiging hindi lang kaanib ng iglesia, kundi magiging tapat na disipulo ng Panginoong Yesus. At iduduplicate natin ang ating karanasan, ang ating buhay, ang ating pagbabago sa iba, ano, Pastor? Amen. Para makita nila hindi lang yung sinasabi natin, kundi yung ginagawa natin ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. Alam niyo mga kapatid at kaibigan, meron akong kilala, Pastor, na magaling magpaliwanag, magaling magsalita. Pero nung sinabihan ko na siya'y mangaral, nangaral siya ng unang gabi. Pero nung pangalawang gabi, sabi niya sa akin, Pastor, sorry kasi yung sinasabi ko walang apoy. Oh, yun. Kasi hindi ko nararamdaman yung kapangyarihan ng banal na espiritu, sabi niya. Yeah. Kaya, anong nangyari? Di pinalitan. At tayo naman ang pumalit. Sapagkat wala na tayong magagawa. Yung ang alam ko na magaling sabi niya, sabi naman walang apoy . Kaya ang nagtotoo, ang dahilan kung bakit tayo nagdidisipulo at nangangaral ay dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. Yeah. At ang kapangyarihan ay wala nang iba kundi ang kapangyarihan ng sinabi mo, logistics, kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang may paunawa at may conversion doon sa buhay ng kaya kahit napakagaling tayong magpaliwanag, kahit napakatalino tayo, Amen. kahit ano pa man ang gawin natin, kung wala yung kapangyarihan na mag-uudyok sa isang tao upang ipasakop ang buhay sa ating Panginoong Hesus ay wala. Sa Panginoong Hesus ang kapangyarihan niya pa rin. Amen. Gagamitin lang tayo bilang isang saksi
sapagkat tayo ay kanyang mga disipulo. Kaya isang hamon na pagganyak sa atin ng Panginoon ay ang pag-ibig natin sa Diyos, karanasan natin, ang pagbabago natin, at hingin natin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang tayo ay may kapangyarihan sa kanyang gawain sa pagliligtas ng mga tao, kaibigan. Amen. Kaya, Naalala ko, Pastor Ray, so- yung awit na, "Do they see Jesus in me? Do they see Jesus in you?" inyo. Oh. Yun yung impact ng ministry. Oo. So, pag nakita nila yon ay talagang mainit ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ang sabi nga po ng isang writer is, once that our experience resonates our experience with Jesus, it's the greatest argument that they become converted as well, because totoo na nakita nila Oo. Yeah. yung Kristo na sinasabi natin. Amen. Nakikita nila na ang buhay natin ay may pagbabago, magiging maimpluwensya, at sabi sa English ay contagious. Oh, Yeah. contagious ang ating buhay na ano kaya ang sikreto niya? Bakit ganun? Nakakahawa. Oh, nakakahawa. Nakakahawa. Bakit ganun kaya ang buhay niya? Tapos magsalita na tayo, di may kapangyarihan yun. Amen. Bakit? Nararanasan natin, sinakabuhayan natin. Kaya kung minsan siguro, kaya wala yung motivation at pagkahanda, sapagkat minsan hindi natin nararanasan. At yung sasabi mo, Yeah. ninyo kanina na kung wala sa iyo, paano may babahagi? Kaya kaibigan, malaking pagpapala ang ating pag-aaral na kailangan mong maranasan ang salita ng Panginoon Diyos upang meron kang kapangyarihan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ibahagi ang kanyang salita, sapagkat sa kapangyarihan lamang ng Banal na Espiritu magkakaroon tayo ng kapangyarihan at ganyakin at handa tayo sa pagdidisipulo, dahil tayo ay isang alagad ng Panginoong Yesus. Alam niyo, kung ikaw lang ay isang kaanib, sabi nila, yung sarili mo lang ang gusto mong iligtas. Pero kung ikaw ay alagad, maghanap ka ng magiging alagad na kasama mong maliligtas. Kung ikaw lang ay kaanib, reklamador ka. At hindi ka nagbibisita, nagdadalaw. Naghahanap ka ng dadalaw sa iyo. Yung mature na tao kasi ay nagdadalaw na yun eh. Oo. Pero kung alagad ka, hindi ka naghahanap, naghihintay ng dadalaw sa iyo, kundi ikaw ang dadalaw at magpanalangin sa ibang tao. Kaya, kaibigan, ang daan ng pagdidisipulo ay daan tungo sa Sabbath School. Makibahagi ka sa gawain ng Sabbath School, gawain ng care group sa iyong iglesia, upang sa ganon madidisipulo ka. Malalaman mo ang tunay na kasiyahan ng pagbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya sa ating pagtatapos, bago natin hihingian ang panalangin si Pastor Ian, ay makakarinig po tayo ng isang awitin. Ikaw ang lakas sa akin, karamay at kaligayahan.
Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyong salita. Ito'y salita na pumukaw sa bawat isa sa amin. Salita na nagbago sa amin. At itinuro nito na ang kaligtasan at ang pag-ibig ay mula sa aming Panginoong Hesus. Kami tinawagan upang maging bahagi ng pagliligtas ninyo sa iba. Upang sila'y maligtas, tinawag nyo kami upang maging saksi para sa iba. Panginoon, nawa ang aming mga maging motibasyon at paghahanda ay puspusin ng banal na Espiritu. Lord. Amen. At kasihan kami upang magamit pa po sa dakilang paghahayag ng inyong mabuting balita. Salamat, Panginoon, na kami pinakaisamahan at kayo po ang naging nahayag sa aming pag-aaral na ito. Ito po ang aming dalangin, lakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, patuloy na aking inaanyahan ng bawat sa inyo na susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral sapagkat mahal ka ng Diyos, kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.